in and give thanks whatever happens. That is what God wants for you in Christ Jesus. So sa Tagalog naman po, Islam, verse 16, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, iin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus. Kung po tayo po manalangin sa dali. Aming Diyos na banal, maraming salamat po Diyos. So bago ito kami binawin mo, bagamat sa kay na Panginoon, hindi mo hinayaan na kami magulang sa iyo, kami dinala mo dito, upang makapag-uri sa iyo ang kanilang salita. Kaya dalangin po namin sa umagang ito, ang Lord, ano man po ang iyong nais sa tingin sa amin. Ano man po ang iyong nais po sa amin, mo'y maging po sa aming mga puso, isipan at aming mga tenga. Handa mo rin, Lord, alisin mo nga po ano bang elemento ng antok, ano bang elemento ng pagkaingin. Huwag po sikaw malamang po kung ibabaw sa umagang ito. Salamat po Diyos. Tuloy ka namin pagpilihan po sa Panginoon Jesus. Amen. So, sa umagang ito, at pag-aaralan, being grateful in ups and downs. So, in medyo Tagalog version, demonstrate, pagiging masiyahin, pagiging mapagpasalamat sa panahon ng kasiyahan at pagsubok. So, basic lang. So, una po, tanongin muna po natin ang isa-isa naman. May aralin natin buwan. Alas na tapos na. What is Thanksgiving po? Anyone? Na makakasagot, merong 1,000. Hindi. Para mag-ising kayo, wala na interactive. So, ano po ba ang pasasalamat? Ito ba yung one time na may binigay, thank you ha? Ay, salamat. Ang pasasalamat ko nga kapag konting language ko. Ito po isang act ng pagiging grateful sa isang tao. Ito yung isang bagay na isang kilos na parang pinapakita mo na na-appreciate mo yung ginagawa ng isang tao long term. Hindi lang yung sandali, salamat. Ito yung medyo always mo pinapakita na you are showing. We are showing na salamat. Pinapakita natin sa isang tao kay God na tayo ay magpapasalamat consistently. Ngayon, thank you. Next week, thank you. Next day, thank you. So ito po yung next week, ito po yung ako pasasalamat sa ating Panginoon. Bakit po tayo nagbibigay ng pasasalamat sa Diyos? Why do we give thanks? Any idea? Nakapasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil sa mga biyaya, sa mga tulong, sa mga pagsama niya sa atin sa mga pagsubok, sa mga nagdaang problema, pagpapasalamat po. At kailan naman po tayo nagpapasalamat? When do we give thanks sa ating Panginoon? Kapag po ba tayo ay masaya? O pag tayo ay malungkot? May nakaranas po ba dito sa atin na pagpapasalamat kahit malungkot? Or pag masaya-masaya, pag meron something na nangyari, halos lahat po tayo dito pumipila. Di naman ganda-gawa yung FC. Sa dami na nagpapasalamat. And then, meron din pong times na talagang wala nagpapasalamat. Dalawa lang, isa lang. So, kailan po ba tayo dapat nagpapasalamat sa ating Panginoon? Kapag may nangyari po bang successful na gawain? Kapag meron po ba tayo tanggap na malaking blessing? Or minsan iniisip natin na pag nagtawag na yung MC, may ginawa ba si Lord sa akin yung week? Next week lang ako papasalamat. Wala pa eh. So, tuwing kailan po tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Minsan po, madali magpasalamat yung maraming tumatay minsan sa harap. Kapag maganda ang buhay. Pag nakuha po natin o nangyayari yung kagustuhan natin sa buhay, let's say, may pinag-pray tayo na sana makasama sa bar exam, maging abogado, then that time, nakapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Napakadali po magpasalamat sa Diyos. Kapag may nangyari, o natupad yung mga kagustuhan po natin. May po ba doon? Tama, no? Tama. Minsan mahirap din po magpasalamat. Minsan wala po tumatayo sa harap para magpasalamat. Kasi yung minsan, kadalasan nito nangyayari pag walang maayos at mahirap ang sitwasyon sa buhay. So, minsan pag problema tayo sa buhay, may nangyaring hindi maganda or something na
okay, parang next week na lang ako papasalamat pag napagtagumpay na namin. Nagkaroon po ba tayo ganun mindset? Next week na lang pag niraos na ako ni Lord. Next week na lang pag sumahod na ako. May mga ganun pagkataon po ba? Mahirap magpasalamat during the middle of our battle. Diba? Sa buhay natin kasi, minsan po, focus tayo sa mga malalaking bagay, let's say, birthday, sa mga karir natin. Edukasyon, pag-aaral. Mga relasyon natin sa bawat isa, naging jowa naman. Relasyon sa kapatid, relasyon sa pamilya, relasyon sa churchmate. Focus tayo dyan. Minsan, ang pinaka-focus pa natin yung financial status natin. Diba? Ang hirap po magpasalamat. Yung mga nabanggit na po ito, medyo tinatamahan ng pagsubok. However, pero if we take time to pause, kung magkaroon po tayo ng oras, sa gitna ng pagsubok natin na huminto at appreciate po natin yung maliliit na bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon. Then masasabi po natin minsan na, I am truly blessed pala. Blessed pala ako kasi ang Panginoon maraming binibigay na blessing sa akin. Hindi ko lang napapansin kasi natatabunan ng problema, natatabunan ng pagsubok, na-overlook po natin, minsan nata-taking for granted pa natin. Yung mga bagay na ginagawa sa atin ng Panginoon na maliliit, napagtawid na sa atin, hindi natin napapansin. Kasi nakapokus po tayo sa mga bagay na mas pakamundo. Hindi natin napapansin. Sabi po, sa awit, chapter 103, verse 2, si Yahweh ay panghulihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Sabi po doon, huwag mo natin kakalimutan ang mga ginawa ng aking Panginoon. Lalo na yung mabubuti niyang gawa. So ito yung mga panahon na dapat po tayo ay nagpapasalamat during the midst of our battle. Amen po, tama po ba? Amen? Amen po ba? So, para sa Panginoon po yun, don't get me wrong, ito po ay pasasalamat during the midst of our battle. So, punta po tayo sa point number 1 natin. So, number 1 po natin, sabi po doon, be delighted in times of sorrow. Number 1, be delighted in times of sorrow. Okay, welcome po sa Crossline Events Place. Napakaganda na. Design na para tayo Events Place. So, balik po, be delighted in times of sorrow. Sabi po sa verse 16, always be joyful. Always be joyful. So, napaka-basic po natin doon sa verse 16. Always be joyful. Lagi po tayong magalak. Minsan po, anong unang reaction po natin kapag mayroong pagsubok? Parang kasi, ang sense natin ngayon. Then pag uwi mo ng bahay, may sinabi sa'yo, Kat, nice. Hindi ka na umuwi ng bahay. Ano? Reaction tayo. Parang pasasyak tayo. What? Siyempre, minsan ba? Malungkot ka, malungkot tayo, minsan stress. Tama po. Ito po ba yung nagiging initial reaction natin? O meron naman pagsubok, wow! May gumagano na gato. Unang pag-uwi natin problema, ang sinasabi na malungkot, ano ba yan? Problema na naman. Diyos ko, Lord. Parang ganun madalas yung nagiging reaction natin. May bayaran na naman. St. Peter again. Minsan ganun po ba yung sinasabi, di ba? Una-una natin naiisip yung mga mundong bagay. Pautang, kailan ba yung sahod, sino bang pwedeng kausapin, bakit ba ganito, at bakit ba ganyan. So, amin natin po tayo doon na minsan ganun, ano? Kasi po tayo yung tao lang. Yun ang mga unang naging reaction po natin minsan. Well, good if ang unang reaction po natin is tumingin agad sa Diyos. Sabi po sa James chapter 1 verse 2. Ano po? My brothers and sisters, when you have many kinds of troubles, you should be full of, ano po? Joy. When you have many kinds of troubles, ang sabi po doon, you should be full of joy. Ito po, ang sabi ng Biblia, hindi naman po sinabing you should be full of sadness. You should be full of stress. May nabasa pa tayo ganun sa Bible. Ano? Kapag tayo may pagsubok, problema, tayo daw po ay dapat punong-puno ng
kagalakan mga kapatid. Ito po yung sinabi sa Biblia. Nakalagay po ito sa Bible, we should be full of joy. Hindi po tayo dapat nilalangon ng problema, stress. We should be full of joy. Dapat po tayo merong puso mapagpasalamat. Diba? Instead of focusing sa problema, instead na ito yung pananaw natin, paano ba yung atake mo sa problema? Paano ba yung atake natin sa problema? Why not change the point of view? Bakit hindi po natin ibahin yung angulo ng pagtingin? Minsan, let's say ito yung problema, harap sa'yo, parang harap ka naman dito, yung change natin yung angulo ng pagtingin natin. Instead of focusing doon sa mga negative na bagay, i-check po natin, baka meron tinuturo sa akin ng Panginoon. But instead na sabihin natin, bakit ganito na naman nangyayari sa akin? Lord, why? Instead na gano'n, bakit hindi po natin isipin na baka meron tinuturo sa atin ng Panginoon? Doon sa pagsubok na yun. Diba? Sabi po ulit, James chapter 1, verse 3. Because you know that these troubles test your faith, and this will give you patience. Be thankful po that the Lord is giving us this kind of trials. Tayo po ay maging mapagpasalamat kasi binibigyan po tayo ng Panginoon ng pagsubok dahil ito mga pagsubok natin kinakaharap, itong mga problema natin kinakaharap, ito po ay magbibigay, magpapatatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Diba? Be thankful that the Lord is giving us this kind of trials. Parang ano po parang sa laro. Siguro lahat na po yung experience ko laro. Nagle-level up po tayo. Nagle-level up yung spiritual life natin, yung faith natin, para sa future, pag nagkaroon tayo ng problema, sisiw na lang po sa atin. Sisiw na lang po, kasi yung mga past trials natin, hindi po tayo nalugmok. Sa mga nakaraang pagsubok natin, hindi po tayo nalugmok, tayo po ay naging mapagpasalamat. So yung mga nakaraang problema po natin, lalo po tayo napatatag. Example po sa inyo, example po natin yung si Job. Si Job, alam po natin nangyari sa kanya, di ba? May nangyari sa kanya, sa kaaway, inalis po na sa kanya, in-strip siya of everything, kayamanan, pamilya, pero si Job, hindi siya pa rin po ay naging mapagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi naman po mali, hindi po masama ang magtanong, Lord, bakit po ako nag-struggle in life? Masama, tanong natin sa Panginoon, Lord, ano po ba? Bakit po ako nagkakaganto? Yung encounter ni Job sa ating Panginoon, tells us, sinasabi po doon, na maging persevere, maging mapag-is in faith, kahit lahat po ng bagay ay nawawala na, tayo lang po ay magtiwala sa ating Panginoon. Kasi lahat po ng bagay nito nangyayari for a reason. So, minsan hinahayaan po talaga mangyari ito ng Panginoon para tayo po ay matutong magpasalamat sa Kanya. Matutong tumingin sa Kanya at hindi po tayo malugmok magtol sa ating buhay. Diba? Hinahayaan ito mangyari para sa huli, yung struggles po natin ay pagtitibayin po nito ng ating faith at matuturuan po tayo ito maging mapagsasalamat sa ating Panginoon. Si Job, hanggang sa pinakauli, he was very thankful sa ating Panginoon hanggang sa huli. Sabi po sa Job chapter 1 verse 21, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Sabi po sa Biblia, may the name of the Lord be praised. Ito po yung sinabi niya during his struggles. Sa kalagitnaan po ng battle niya sa buhay. Ang sinabi niya po, mapapurihan ang ating Panginoon. Hindi naman niya kinurse yung ating Panginoon, hindi niya sinumpa. Hindi siya nagsabi na kung anong negative. Bagkus, ang sinabi po dito, may the name of our Lord be praised. Ito po, sa kalagitnaan ng kanyang battle, he is thankful despite the circumstances. Naging mapagpasalamat po siya sa kabila ng kanyang hinakaharap. At meron din po siya peaceful heart. Hindi po siya hindi siya. Ganun bakit?
dating ng dating yung mga sabi sa kanya, Job, ano nangyari sa kapatid mo? Job, yung mga alaga mo kaya, ganyan. Hindi po siya nagkaroon ng panic attack. Diba? Nagpapasalamat po siya at meron siyang peaceful heart during that trials. Kasi po mga kapatid, kapag tayo po ay masaya, kung pansinin nyo, kapag tayo po ay masaya, meron tayong kapayapahan sa puso. Napapansin po ba natin yun? Pag tayo may problema, meron po tayong bagyo sa puso. Diba? Nalalaman yung mga ibang tao sa bagyo sa puso natin. Pero pag tayo ay super happy, I believe meron po tayong kapayapahan sa puso. Lahat agree. Diyan, meron po, pag tayo ay masaya, kapag tayo ay pagpasalamat, meron po tayong kapayapaan sa ating puso. Kahit sa kalagitnaan tayo ng problema, kahit kinakaharap po natin ay matinding digmaan, kapag tayo po ay masaya, at kapag pasalamat sa ating Diyos, meron po kapayapaan sa ating puso. Ito po ay na-experience ko personally. So sabi po, sa Colossus, chapter 3, verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan na loob ni Kristo. Pagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayo lagi. So, pag meron po tayong kapayapaan sa puso, may tendency rin po na lagi tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Bawat maliliit na bagay, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, bago umalis, thank you Lord, bago upuan. Kasi payapa ho yung ating puso. Diba? Mas madaling ma-overcome ang mga trials, problems, and everything if we are joyful and thankful sa sitwasyon ng ating buhay because we have peace and Christ in our hearts. Amen po? Kesa we have anger and confusion, mas maganda pa meron po tayong peace and thankful heart. Diba? So mga kapatid, in times of sorrow, always be thankful sa ating Panginoon. Dahil ito pong mga bagay na pagsubok na nangyayari sa atin, ito po ay nangyayari for a reason. Be grateful. Be grateful po mga kapatid. Maging grateful tayo even in difficult times. Maging grateful po tayo kahit yung plano natin hindi nangyari. Maging grateful natin kahit yung happiness natin hindi matuloy. Diba? Maging grateful po tayo sa lahat ng bagay. We can find joy and peace in our lives. And ito po ay nagpapatibay ng relasyon natin sa ating Panginoon. Every, tama po mga kapatid. Amen. So, tayo po tayo sa ating point number 2. Sabi po, point number 2, lean on God in times of trouble. Lean on God in times of trouble. Verse 17, sabi po, pray continually. Simple rin po. Pray continually. Sabi po doon, verse 17, pray continually. Alam niyo po, in hard times, yes, we pray. Tama po, lahat po tayo nanalangin. Amen. Meron po ba ditong hindi nanalangin? Wala. So, lahat po tayo nanalangin, especially kapag may problema. Ang tanong, yung panalangin po ba ay isang panalangin? Isang panalangin 100% without ceasing. Panalangin hindi tumitigil. Panalangin walang pagdududa. Sabi po sa kanyang salita, manalangin without ceasing. Pray without ceasing means manalangin kayo ng walang tigil. Minsan nananalangin tayo, amen. Nananalangin tayo, pero merong doubt. Diba? Nananalangin tayo, pero maraming ifs. Nananalangin tayo, pero may pagdududa. Diba? Hindi po tayo minsan 100% solid faith. Sometimes maraming ifs. Nananalangin tayo, Lord, bigyan ko sa akin yan. Pero paano kung ibigay ni Lord? Pero minsan ganun eh. Paano kung hindi mangyari gusto ko? Diba? Minsan without talaga. Pero sabi ko sa kanyang salita, pray without ceasing. Kapag ipinalangin sa Diyos, kapag ito po ay pinalangin sa Diyos, let's make sure na ito po ay 100% pray with a thankful heart. Diba? Pray with
a thankful heart instead of praying with a doubtful heart. Diba? Manalangin po tayo na may pusong pasalamat kasi kung manalangin tayo na may pusong pagdududa. Alin po mas masarap sa dalawa? Sa tingin nyo, alin yung mas pakinggan ng ating Panginoon? Yung panalangin, what if? Lord, what if? O yung panalangin, yung pagpasalamat. Sabi ko sa Matthew, chapter 21, verse 22. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Sabi po sa Bible. Hindi naman po sinabing whatever you ask in prayer, and if you doubt, you will have faith. Whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. Kung meron tayo 100% na pananampalataya sa ating Panginoon, pray with a thankful heart. Kaysa po tayo magkaroon ng pusong mapagduda, let's have a thankful heart. Pray with a thankful heart. We have so much po to be grateful for in this life. Pray with thanksgiving that He, ang ating Panginoon, ay tinutulungan tayo sa ating current situation. Manalangin po tayo na may pusong magpasalamat na yung ating Panginoon, tinutulungan po tayo sa current situation po natin, alalahanin ang mga tulong na ginawa ng ating Panginoon. Mag-pray at magpasalamat dahil nakakasurvive po tayo sa pagsubok na pinagdadaanan natin. During the midst of our battle, let's have a prayer with a thankful heart. Dahil tayo po ay tinatawid ng Panginoon sa battle natin. Tayo po sa Colossus chapter 4, verse 2. Maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Maging matyaga kayo sa panalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Panginoon. Again, sinabi doon, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Hindi ko sinabi, laging magduda at magalit sa Diyos. Hindi ko sinabi, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. So, inelaborate ko lang ako. Manalangin na mayroong pasasalamat sa ating Panginoon. Manalangin na may tiyaga at pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po ay let's be a prayer warrior, not a prayer warrior. Mag-pray ka, pero nag-worry ka pa rin. Prayer warrior, hindi po prayer warrior. Okay, iba po. Yung nananalangin pero nag-worry pa rin. Sasabihin natin, Lord, I claim, magbibigay ka po ngayon, patas mo na lang. Uy, wala pa rin ako pagbahay na. Ngayon pa, opposite po yung ginagawa natin. Pag tayo po ay nanalangin, salamat, at kinilig natin, hindi na po tayo dapat mag-worry. Kasi ito po, ay gagawin natin, gagawin na ng ating Panginoon. I-surrender po natin, huwag po tayo mag-alala. Kasi po, the more na-attach tayo sa problema, the more na binibaby natin yung problema, lalo pong humihirap yung sitwasyon. Tama po, amen po ba doon? Diba? Instead na ganun gawin natin, kaysa babyhin natin yung hindi magandang nararamdaman natin, kaysa babyhin natin yung confusion, yung galit, yung everything, ipanalangin mo natin sa Panginoon yan na mayroong pusong ng pagpasalamat. Sabi po, sa Philippians chapter 4, verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Saan po? Sa pamamagitan ng panalangin, may pasalamat. Sabi naman po doon sa oras ng pagsubok, sa Diyos lamang po tayo umasa. Manalangin na merong 100% faith at merong pusong mapagpasalamat sa ating Diyos. Tama po mga kapatid, we are to pray with thanksgiving. So hindi po tayo plain lang. Para sa pagluluto, hindi adobo, basic. Hindi lang sumatoyo. Nilalagyan natin ng regalos. Kasi paminta, balik sarap. Laurel, kung ano-ano pa, ganun yung sa panalangin, hindi lang tayo basta nanalangin. Lord, thank you dito, Lord, salamat yan, hindi. Nilalagyan natin ng emosyon, Lord, maraming salamat po. Diba? We declare, binibigyan natin ng diin. Kung baga sa pagluluto, lalo natin pinapasarap yung panalangin para mas masarap sa paninig ng ating Panginoon. Hindi lang basta diretsyo, nilalagyan natin ng pasasalamat, we are to pray with thanksgiving. Hindi lang po kung kailan natin gusto o kung
kung kailan lang natin trip magpasalamat, di ba? Dapat po, lagi po tayo nagpapasalamat. Nananalangin ng pagpasalamat. Ito po, ay isang sign and demonstration ng ating obedience sa ating Panginoon. Regardless po kung anong nangyayari sa ating buhay. Regardless po kung anong situation natin sa ating buhay. We are to thank God for the good and difficult things na nangyayari sa buhay natin. Tama po mga kapatid. Hindi po basta nalangin lang. Hindi po basta wala ng prayer. Ordinary something. Haluan po natin na mayroong pagsalamat na ating panalangin. Ito po ay mas maganda pagdinig ng atin. Ano po? Kesa po tayo ng warrior, prayer warrior. Tayo po ay maging prayer warrior with a thankful heart. Para mas masabi pakilala po ang tao to. Ito yung si sister, ito si brother. Prayer warrior to with a thankful heart. Mas masarap na doktong eh. Kung baga sa pastor eh, Doc, Frederick o Bishop po naman to. Prayer warrior with a thankful heart. Diba? Parang mas maangas pakilala. Ito yung prayer warrior natin sa church, may thankful heart yan. Hindi lang basta prayer warrior. Kumbaga sa army, kung kapulisan, may rango ka. Ito prayer warrior with a thankful heart. Ito level 2. With a thankful heart yan. Ito yung pinaka-thankful heart sa amin lahat. Yung prayer warrior namin ang pinakamalupit. Diba? Mag-opening prayer pa lang. Lord, salamat agad. Talagang lahat ng tao ay amen sa kanyang panalangin dahil meron siya sa pusong mapagpasalamat. Sa nananalangin na may pusong mapagpasalamat. Po, dapat po tayo sa point number 3. Give thanks to the Lord at all times. Number 3 po, give thanks to the Lord at all times. Verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapag ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo pakipag-isa kay Kristo Jesus. Mahirap po magpasalamat minsan lalo pag tayo ay stress. Ako. Nag-aalala kung nasaan lang aking sitwasyon. Yung tipong pasan mo yung buong daigdig. Tipong may problema ka sa trabaho, may problema ka sa bahay, may problema ka sa pamilya, may problema ka sa Diyos, lahat na may problema ka. Parang hirap po magpasalamat nun sa ating Panginoon. Parang masasabi pa natin, ano ko, baliw? Punong-puno na ako ng tapos siguro sabihin ng mga tao sa labas, naman baliw, ang dami-dami ng problema, nagpapasalamat pa. Diba? Masasabi natin, may problema na nga, tapos ganito pa, wala nang pag-asa, mag-thank you pa ako. Nasira na yung cellphone ko, thank you pa rin, paano? Diba? Parang nakakahibaw eh. Pero, sabi ko sa Biblia, God has the very best intention in life. Meron daw po magandang dahilan ng Diyos, kaya niya hinahayaan mangyari ang mga bagay nito. There is a reason kaya na mangyayari ang mga bagay nito, kaya tayo naghihirap, kaya tayo pinagbubusan. Sample po ulit. Si Jesus po, nung gabi, bago siya takipin, arestuhin ng mga tao, magpupulsify sa kanya. Meron po siya lahat ng dahilan. Si Jesus po, meron po siya lahat ng dahilan para maging makasali siya. Meron siya lahat ng dahilan para mag-self-pity. Meron po siya dahilan para sumayin loob niya. Tawag po siya ng tayo ngayon. Meron siya dahilan para magbulong-bulong. Kasi ako mga disipol na yun, ano ba ito mga ito? At na makasigarin, ba? Meron siyang lahat ng dahilan para magmaktol. Diba? Pero instead, anong ginawa ng ating Panginoon? Kung ginawa ni Jesus yung time ngayon, nagsalita siya ng mga salita ng pasasalamat sa kanyang Ama. Mga salita na nagmumula sa puso mapagpasalamat. Nung nananalangin po siya sa garden, sa gatong gabi, kasama po yung dalawang buwan at sigulo. Sinabi niya, try niyo ako dyan, mananalangin muna ako. So nanalangin siya, magpasalamat siya sa ating Ama. Sabi niya doon, kung willing ko alisin kong sakit, ganito ganyan, nagpasalamat siya sa ating Panginoon. Dahil lumabas po siya, patutulong na naman yung dalawang, sabi niya, bumalik po siya, pinalangin. Diba? Meron po lahat po siya, alam niya kung ano mangyayari sa kanya. Alam po ni Jesus kung ano mangyayari sa kanya. Pero, meron siyang dahilan nun para magalit.
Meron siyang lahat ng dahilan para sabihin yun. Pero anong ginawa niya? Meron siyang nagpasalamat pa rin po siya sa ating Ama. Si Jesus na mamamatay na pero nagawa pa pasalamat sa Ama. Tayo pa po kaya? Itry natin yung mga nasa death penalty. Tingin nyo, mamamatay na sila, mag-thank you pa rin. Parang ang hirap na po. Sitwasyon, napakaliit lang yung problema natin. Kumpara, yung nangyari sa ating Panginoon. Lahat ng nangyari sa Kanya, the night bago siya ipako. Mula doon sa Last Supper, hanggang mamatay siya sa krus. Wala ko tayo nabasa sa Biblia na nagalit si Jesus sa mga tao. Pagkus, sinasabi pa ko niya, nagpasalamat ko siya. At nangyari ng bagay niya. Sa atin, maliit lang ito ng problema. Nagmamakto na tayo, nagagalit na tayo, nang-away na tayo maatin. Kasi ganun po yung nangyayari sa atin. Pero dapat po tayo po ay magkaroon ng pusong lagi. Pasalamat. Tayo po sa Efeso, chapter 5, verse 20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man po yung pinagdadaanan natin mga kapatid, mahirap man o masaya, lagi po tayo magbibigay ng pasalamat sa ating Panginoon 24/7. Huwag po natin kakalimutan. Tayo po ay in pain, may naramdaman tayong sakit sa katawan, thank you Lord. May naramdaman tayong hindi maganda, thank you Lord. Broken hearted sa isang sitwasyon, thank you Lord. Short on budget, thank you Lord. Ano mang uri ng problema, thank you Lord. Mas masarap po yun eh. Isa naman, may sakit ka na, ano ba to Lord? Broken hearted ka na, ano ba to Lord? Kulang sa budget, ano ba to Lord? Di ba? Kasi may binigay ka sa akin isang bagay. Ano ba to Lord? Ano ba to Lord? Di ba? Mas masarap, thank you Lord. Thank you Ira. Thank you Louie. Mas masarap kung yung puso mo pagpasalamat. Instead na complain, instead na reklamo, instead na galit, why not thank you Lord? May sakit ako, salamat Panginoon, meron kang tinuturo sa buhay ko. Para sa mga susunod na mangyari po sa atin, alam lang po natin yung dapat natin gawin. Instead of focusing on the problem itself, sa current situation mo, why not alalahanin po natin kung paano tayo gagawin ng Lord kung sa mga nakaraang trials natin. Dahil tayo po yung magpapasalamat dahil itatawid ka din ng Diyos sa kasalukuyang pinagdadaanan natin. Be thankful. Diba? Huwag mong isipin, nag-isa ka lang, huwag natin isipin na ako lang, always isipin natin, kasama natin ng Diyos. Salamat Panginoon dahil kasama kita sa sitwasyong ito. Diba? Salamat Panginoon, I know that you are with me in this battle. Diba? Salamat Lord. Mas masarap. But remember Christ, alalahan natin pagkatao niya, yung ginawa niya, at kahit nasa gitna siya ng pagbago sa krus, even in pain, He is faithful to us. He is still thankful sa ating Ama. Dahil sa nangyari. Marami mong binigay sa atin na blessing ng Panginoon, mga kapatid. Napakarami. Hindi lang natin mo siya napapansin. Dahil nauuna po ang complaint kaysa sa pasasalamat. Nauuna po ang galit kaysa sa pasasalamat. Nauuna po ang pagdududa kaysa sa pasasalamat. Maliit man o malaki, let's not forget to be grateful for it. Maliit man ang nangyari, nakaroon ka man ng 50 pesos, salamat Panginoon. Nagkaroon ka man ng maraming pera, salamat Panginoon. Anything that happens to you, that happens to us, salamat Panginoon. Manalangin namin po sa salamat Panginoon. Lagyan po natin ng effort na ma-appreciate yung daily blessings natin sa buhay. Galit ka sa trabaho, galit tayo sa trabaho kasi may nangyari, galit tayo sa pupuntahan natin kasi may nangyari, salamat Lord. Kasi nangyari mo mangyari ito, yun pala ang rason. I remember the time nung na-traffic ako sa nakamotor pa ako nun. Na-traffic ako ng 30 seconds. Kasi thank you Lord, hindi ako na-traffic.
na-aksidente ako ng bus. Kasi lahat ng rason nangyayari kasi merong something sa Lord. Kung nauna yung na-traffic ako, not knowing, tinaraffic pala ako ng Panginoon kasi may mangyayaring disgrasya doon sa araw ng Lord. Thank you, Lord. Same sa mga buhay natin. May ginagawa ang Panginoon sa mga buhay natin. In our everyday life, even now, may naiisip ka na mangyayari, salamat sa Panginoon. Alam ko, you have something to do with this kasi hindi mo hayang mangyari ito, baka mayroong ibang mangyayari. Salamat Panginoon. Isipin ko na, minsan di ba, naglalaan pa ba tayo ng isang sandali, kahit sa kabisiyan ng ating buhay, umulang tayo sa isang sulok tayo lang. At aalalahanin natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Or are we too busy para gawin ito? Masyado ba tayong occupied? Hindi po uupo ka lang. Sige mo lang, one day, tinawag ko Lord, hindi niya kami tinawag na. Tapos, mo naman, grabe naman sa'yo. Or something, Wednesday, maaga ako nakapasok. Personally, nagaya sa akin yung boss ko. Friday, sinto ako nakabiyahe. Diba yung mga bagay na yun, nagiging passive na sa buhay natin. Dahil sa araw-araw natin na iraranasan, minsan hindi natin alam, napakagandang blessing pala yun para sa atin. Mula sa ating Panginoon. Dahil hindi na nakakalimutan natin pasalamat yung mga simpleng bagay na yun eh. Diba? In our daily lives, kanina, kagabi, kahapon, may mga nangyari. Diba? Hindi na tayo aware. Hindi po tayo aware yung pala yung blessing ng Panginoon sa atin. Minsan kailangan po natin maging sensitive sa mga bagay nito. Kung kaya minsan sa isang sulok, ikaw lang, yung me time mo, devotion time mo, alalahanin natin yung mga ginawa ng Panginoon sa atin. Magugulat tayo, makamiss tayo. Wow, big wow pala ako. Isa pa, nag-drive ako, wala akong pasahero ko lang. Naalala ko yung mga ginawa sa akin ng Panginoon. Sabi ko nga sa misis ko, magsimula tayo mag-hirap 2018. Parang lahat ng Pasko dumating sa akin. Pero, sinabi ko yun sa, pero wala naman hindi naman tayo pinabayaan ng Panginoon. Isip ko sa sarili ko, wala naman. Hindi naman kami naghihirap pa. Wala naman. Tuwing Pasko lagi may nakahanda sa mesa. Kompleto kami sa buhay, walang namatay, walang nagkasakit. Nandito pa rin kami lahat. Iba yung mga inaalala natin yung mga bagay. It's a big yes, a big check. Diba, green flag yun para sa ating Panginoon. Well, it's a good thing. Minsan kung po tayo, let's pause for a while, sinabi lahat sa harapan natin, cellphone set aside. Pulang tayo. Ano ba yung magandang bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo? Hanggang naaalala mo, hanggang naaalala natin, ano ba, stretch out 10 years ago, 20 years ago, diba? Yung sabi, hirap ako eh, nalahanin mo yun. 1986, ano ba yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Bitos pa lang ako. Pero salamat ko, dapo ako. Nakatawa kayo ngayon, pero di ba? It's a blessing, malaking blessing na. Alam natin mahirap po mabuhay mga kapatid. Mahirap mabuhay, mahirap sa mundong ito. Ngunit mabuti ang Diyos. At nagbibigay siya ng mga solusyon at pagpapala sa ating buhay. Huwag tayo pinabayaan. Yung mga bagay ito, nakakamulat po ng mata ang puso. Na maaari po pala mabago yung buhay natin. Yung mga pananaw natin sa buhay. Dahil sa maliliit na blessing ko sa mga pasasalamat natin, di ba? Kaya mga kapatid, huwag po natin kakalimutan maging mapagpasalamat sa ating Diyos. Ito yung maliit na bagay, maliit na karayang, maliit na anything, maliit na pagpapala. Ang nasabihin natin, ano? Thank you, Lord. Diba? Salamat Panginoon. So mula po sa araw na ito, mga ito, hanggang mamayang gabi, try natin, walang negative na masasabi. Laging po kabibig natin, may tinapay, may pandesal. Thank you, Lord! May kape? Thank you, Lord. May almusal? Thank you, Lord. Parang hirap, may almusal? Thank you, Lord. Nagising tayo ng umaga, ano sabihin natin? Thank you. Huwag ang lungkot naman, no? Nagising tayo ngayon ng umaga, ano sabihin natin? Thank you, Lord! Sige po, mga kapatid, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito. At naway na tutunan po namin ang yung nais sabihin sa amin. Tawarin po kami. Kung minsan kami po ay nakakalimot magpasalamat sa iyo. Kung nakakalimutan po namin at na-overlook namin yung mga bagay na maliliit at hindi po kami nakapagpasalamat sa iyo. Kaya naman, Panginoon, mula ngayong araw ito, mula ngayong oras ito,
tulungan po kami, turuan mo kami magkaroon ng puso mapagpasalamat po Diyos sa ginawa lahat ng bagay ay may pagpasalamat namin sa inyo. Kaya buong araw nito, Panginoon, sa iyo lamang po kami magpapasalamat, patuloy po kami tulungan sa araw, tulungan ng aming puso magkaroon ng isang puso mapagpasalamat. Salamat po Diyos, at pinupuli ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.